rollback sa presyo ng diesel, bahagyang lumiit. At Bini, nagka-last minute emergency sa bisperas ng unang Coachella performance ayon kay Direk Loren. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang MTV Patrol sa DZMM. DZMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras ganap na alas 7 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Alam niyo ba may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Silmarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. DZMM, numero 1 sa aksyon. DZMM, Radyo Patrol, Flash Reports. Tigil operasyon po sa ngayon ang MRT-3 sa EDSA dahil sa nasusunog na bus sa bahagi ng EDSA Ortigas. Abangan ang detalye ng balitang yan mamaya dito sa DZMM Radyo Patrol sa Islenta at DZMM Teleradio. DZMM, Radyo Patrol, Flash Reports. Tanggap tayo ngayon ng mga pag-uulat mula sa ating mga Radio Patrol. QCPD naglabas na ng pahayag ukol sa road crash accident sa Payatas na ikinasawi ng 5 persons under police custody. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom? Ay kinumpirma ng Quezon City Police District na police mobile nila ang sangkot sa road crash accident sa barangay Payatas na ikinasawi ng 5 persons under police custody o PUPC. Sa pahayag, sinabi nilang lulan ng nasabing police mobile ang 4 na PNP personnel at 6 na PUPC. Base sa kanilang initial na investigasyon, pabalik na ng Quezon City Jail, Payatas Facility ang mobile nang mangyari ang insidente. Agad umanong nilapatan ng tensyong medikal ang mga sangkot sa insidente at agad na dinala sa Rosario Maclang General Hospital. Ayon sa QCPD, 5 sa 6 na PUPC o PUPC ang nasawi sa insidente habang isa ay nasa critical pa rin kondisyon. Nagtamo naman ng mga sugat ang 4 na police personnel na escort sa mga PUPC nang mangyari ang insidente. Ipinag-utos na ni QC Police District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang komprehensibo at agarang investigasyon sa ugnay ng insidente para malaman ang ugat at kung may dapat managot. Nagpaabot rin ng QCPD ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing PUCC sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Gardner. DZMM. Maraming salamat, Radio Patrol, Jom Garner. Samantala, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sinabing si dating Senador Bong Revilla Jr. ang pasimuno sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Zeus Legaspi. Zeus? Sa
pagtatapos ng bill petition hearing sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla at 5 kapwa akusado sa Sandigan Bayan 3rd Division, itinuro ng testigong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Revilla o si Revilla bilang pasimuno sa umunoy manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Paliwanag ni Bernardo, si Revilla ang humingi ng pagpupulong para mapag-usapan ang mga proyektong isasama sa General Appropriations Act kung saan makukuha umano ng senador ang kickback. Kasama umano rito ang naturang proyekto sa Bulacan na nadidiskubreng hindi naman itinayo. Marinding itinanggi ni Bernardo ang paratang na siya ang mastermind sa likod ng kickback scheme. Sa parehong pagdinig, piniliwanag ni Bernardo na ang kickback o commitment ay kinokolekta ng mga district engineer mula sa mga kontraktor mula sa bayad ng pamahalaan para sa proyekto at saka ibinibigay sa kanya para i-deliver sa bahay ni Revilla. Nasa 25% umano ng kabuang halaga ng proyekto ang hinihingi commitment o kickback ng senador. Bago matapos ang pagdinig, naging emosyonal pa si Bernardo nang sabihing pinagsisisihan niya ang pagiging parte ng umano'y korupsyon sa ahensya. Sa panayam, nanindigan naman si Atty. Rio de Balisi, isa sa mga abogado ni Revilla, na walang matibay na ebidensyang nag-uugnay sa kanyang kliyente sa sinasabing Ghost Flood Control Project. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee Estareja. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30. Ang oras 5 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. DZMM, numero 1 sa aksyon. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Belprado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM. Tataas pa ang produksyon ng kuryente galing sa solar energy sa mga susunod na buwan.